morning! Ngayon ay araw ng Martes, December 30, 2025. Time check ngayon ay 6:06 in the morning. At narito ang unang bagsak ng mga balitang gigising sa inyong umaga. Bago matapos ang 2025, sasalubungin ng bahagyang pagtaas ng presyo ng diesel ang mga motorista. Batay sa abiso ng mga kumpanya ng langis, tataas ng 60 centavos per liter ang presyo ng diesel. Gayunman, wala namang magiging pagbabago sa presyo ng gasolina, pero ang kerosene tataas din ng 60 centavos kada litro. Ipatutupad ito ng mga kumpanya ng langis mula alas 6 ng umaga ngayong December 30, habang ang iba namang gasoline stations ay mamayang alas 4 ng hapon. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga pribadong kumpanya sa tamang pagbabayad ng holiday pay ngayong December 30 o Rizal Day. Sa official Facebook page ng DOLE, inilabas nito ang guidelines ng pagkakwenta ng holiday pay sa mga empleyado na magtatrabaho ngayong araw. Buong sahod ang matatanggap ng mga empleyado na magre-report sa kanilang duty o merong filed na leave of absence. 200% naman ng sahod ang matatanggap ng empleyado na magtatrabaho sa loob ng 8 oras at may dagdag pang sahod sa lalagpas ng 8 oras sa kanilang mga trabaho. Nanawagan ang National Unity Party o NUP sa Commission on Elections o COMELEC na magsagawa ng special election sa 2nd District ng Antipolo City kasunod ng pagpanaw ni Congressman Romeo Acop. Sa opisyal na pahayag ni NUP Secretary General Reginald Velasco, binanggit ito ang Article 6, Section 9 ng 1987 Constitution kung saan kailangan anya na magsagawa ng special elections sa oras na magkaroon ng pagbakante sa pwesto. Kahapon, mayroong isinagawang memorial service sa plenary hall ng House of Representatives upang bigyang pagpupugay ang yumaong kongresista. Tiniyak ng Land Transportation Office o LTO ang patuloy na deployment ng mga enforcer para sa inaasahang dagsa ng mga biyahero para sa pagpapalit ng taon. Ayon sa LTO, nakadeploy ang mga regional law enforcement, K9 units at mga LTO personnel na nakatalaga sa mga mobile command center sa South Luzon Expressway at North Luzon Expressway. Pinagtutuunan ng pansin ng LTO ang mahigpit na pagpapatupad ng probisyon ng Land Transportation and Traffic Code. Nagbibigay din sila ng agarang assistance sa mga pasahero, lalo na sa mga bata, senior citizens at persons with disabilities o PWD. Muling nagbabala ang Bureau of Fire Protection laban sa banta ng sunog na kadalasang dumarami sa gitna ng selebrasyon at maraming salo-salo. Dahil dito pinaigting ng BFP ang kanilang kampanya at alert status upang maiwasan ang mas maraming trahedya kaugnay ng sunog. Binigyang diin ni Fire Superintendent Arroyo, hepe ng Public Information Service, na tandaan ang SAFETY acronym para maging ligtas sa sunog. S para sa Sound the Alarm. Kapag nakakita ng apoy, agad na sumigaw para makatawag ng tulong. A o Alarm the Fire Department. Paalala ng BFP, sa halip na gamitin ang cellphone sa pag-video ng sunog, mas maigi kung uunahin ang pagtawag sa 911 Unified Emergency System upang mabilis makaresponde ang mga otoridad. F o Fight the Fire. Mahalaga na may kaalaman kaugnay sa tamang pagpatay ng apoy bago makarating ang mga bumbero. E o Evacuate. Agad na lisanin ang bahay na may apoy at huwag nang magtago sa loob dahil walang ligtas na lugar sa loob ng gusali na tinutupok ng apoy. T o Tell Others. Ipagbigay alam ang sunog sa mga kapitbahay upang agad din silang makalayo sa apoy. Y para sa Yield for Firefighters. Nanawagan ang BFP na sa tuwing may sunog, palaging bigyang daan ang mga bumbero na makalapit sa lugar ng insidente. Related sa paputok, meron na tayong recorded na 26 for this year. Compared last year ay may 39. So, hindi pa tayo tapos. hindi pa, non-conclusive pa siya. Okay. Pero for this December alone ay may recorded na tayo na fire-related na pyrotechnics and firecracker ay 6.
Umabot na sa 125 ang bilang ng mga fireworks-related injuries o mga biktima ng paputok batay sa ulat ng Department of Health o DOH. Mula ito noong December 21 hanggang kahapon December 29. Bagaman ayon sa ahensya, mas mababa ang bilang na ito ng 27% kumpara sa naitalang 171 noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Sa National Capital Region, ang pinakamaraming naiulat na mga biktima ng paputok na umabot ng 57. Welcome para sa Pilipinas ang panibagong ceasefire deal ng Cambodia at Thailand kasunod ng ilang linggong border clashes. Suportado ng Pilipinas ang hakbang na ito ng dalawang bansa ayon sa Department of Foreign Affairs. Ang Pilipinas ang mangunguna sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa 2026 kung saan miyembro rin ang dalawang bansa. Nasa 100 individual din ang nasawi dahil sa border clash ng Cambodia at Thailand. Samantala, narito pong sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po sa ating live feed sa EDSA Bagong Barrio sa Caloocan, sa kaliwang bahagi na papunta ng monumento ay maluwag po ang daan o maluwag ang daloy ng mga sasakyan at sa kaliwang bahagi naman po na papunta ng Balintawak ay light to moderate po ang current traffic situation. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX, sa mga luluwas ng Maynila at papunta ng Norte, wala naman po tayong namamataang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan sa iba't ibang bahagi ng NLEX. At sa Cebu South Coastal Road, maluwag po ang lagay ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Talisay City at Mandawi City. At yan ang ating traffic update sa oras na ito. Samantala, susunod sa GMK News. Lumang budget calendar, hindi pwedeng gamitin sa mga bagong prosesong planong ipatupad sa pagpapasa ng panukalang pondo ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Agarang pagpapasa ng Anti-Political Dynasty, Independent Commission Against Infrastructure Corruption, nais ng maraming Pilipino ayon sa survey ng Pulse Asia. Abangan ang ikalawang bagsak ng ating balitaan mamaya sa GMK News. Kaya mga kasangbahay, huwag po kayong magpapalit ng channel. Samantala, puntahan naman natin ang iba pa nating kasama sina Joshua, Ira, Celine, Ian, and Tini. Good morning mga kasangbahay at sa inyo mga kababayan. Good morning po sa inyo. Ang oras po ngayong umaga ay 6:12 in the morning. And to start the morning right, sama-sama po tayong makinig. Saan? Saan ba tayo makikinig niyan? Sa mga mabubuting balita ngayong umaga. Diba? Ngayong araw na ito. Napakahusay. Yes. At para sa good news sa ating mga kasangbahay nating motorista, alam niyo po na sinuspende muna ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang expanded number coding scheme. Mula po yan ngayong araw hanggang January 2, 2026. Suspended din po ang regular number coding scheme at patuloy na walang pasok sa lahat ng government agencies. Ito ay alinsunod sa Memorandum Circular Number 111 ng Office of the President para sa selebrasyon ng regular at special non-working holidays. At karagdagang kaalaman din para sa mga motorista. Asahan niyo po na mabagal ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng elliptical road. Ito ay dahil sa isasagawang Quezon City Countdown to 2026 sa Quezon Memorial Circle sa December 31, araw po yan ng Huwebes, simula alas 4 ng hapon. Kaya pinapayuhan po ang mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta para di maipit sa mabigat na traffic. Pero good news naman, walang number walang coding. coding. Ayan. Kaya medyo pwede tayong bumiyahe kahit saan ditong darating na linggo. At para naman po sa nag-aabang na weather today, umpisahan muna natin syempre sa pagsikat ng araw. Sumikat na po ang araw kaninang Alas. kaninang 6
16 in the morning. Ayan po, ano? Kaya para po sa mga mahilig mag-picture ng langit dyan, ang sunset po ngayong araw ay mamayang... Anong oras ba ang sunset natin today? Ayan, hinihintay natin ang oras. Mamaya pa yatang sunset darating ito. Pero ito, kaya- mahilig nga rin ako mag-picture na Oo. talaga. Ano ng mas gusto mo, sunrise o sunset? sunset din ang inaabangan ko kasi sunset. tulog pa tayo. Mas gusto ko yata matulog pala ng umaga. Oo. Pero hindi mo rin kasi nakikita yung sunrise kasi nandito Hindi. tayo. Oo. Minsan late nga dumaan late nga ang sunrise natin. Minsan 5. Mag-aalas 6 na wala pa rin. Oo. Siguro pag ganun talaga pag December. Oo, lalo na ngayon. Hanggang Oo. next, ano pa yan, next few months. January, February, oo. Pero maganda, ang gusto ko naman sa sunset, yung kulay. Oo. Ganda, may pagka-orange, may pagka-pink Minsan, na violet. oo, iba-iba nga, no? Oo, diba? Ang ganda. Abangan natin mamaya ang sunset Oo, ang ay... sunset natin ay 5:37 ng hapon. Kaya mga kasangbahay, abangan nyo po yan. Yeah. Kung magpipicture kayo, naku, mga ano pa lang, 5:30, abangan yun. Tama, Ah. tama. At dagdag good news sa mga maglalaba. Naku, dahil base sa forecast ng Pag-asa, hindi uulan ngayong araw sa Metro Manila. Pwede magpatayo ng mga sinampay, pati ang mga magpapa-car wash. Nako, sulit na ang inyong bayad. Ayun. Problema ko yung magpapa-car wash. Sabi ng Pag-asa, 0% chance of rain sa Metro Manila at nasa 23 degrees Celsius to 32 degrees Celsius ang temperature ngayong araw. Naku, ang Kaya pala lamig. mainit-init. Malamig sa umaga, 23. Parang Pero sa aircon na rin hapon, yan. oo. Naku, ayan. Naku, mag-jacket na kayo every morning ha, mga kasangbahay. Pero medyo hindi lang maganda ang panahon dito sa Metro Cebu dahil mukhang hindi sila makakapagsampay ngayong araw. Dahil po sa weather forecast ng Pag-asa, 60% ang chances na umulan ngayong araw. Ang temperatura ay 26 to 30 degrees Celsius. Sa mga kababayan naman sa Metro Davao, mukhang kailangan nyo po magdala ng payong dahil ngayong araw ay may posibilidad na umulan din. Ayon sa Pag-asa, may 40% chance of rain. At nasa 25 to 33 degrees Celsius ang temperature ngayong maghapon. Ayun, no? Eto, kung dito mainit-init pa dito sa Metro Manila, pag pumunta tayo sa Baguio, giginawin na tayo mga kasangbahay dahil malamig pa rin po doon. Dahil sabi po ng Pag-asa, ang pinakamababang temperature today sa Baguio City ay aabot ng 14 degrees Celsius. At hindi daw uulan maghapon sa Baguio. Uy, ang masarap mamasyal ngayon yan sa Baguio City. Malamig, tas walang ulan. Oh, gusto nyo mas malamig pa? Uusog ka Ay, lang, konting gusto ko biyahe yan. lang. Oo. Konting ano lang, kembot lang. Sa Atok, Benguet naman, sobrang lamig. Wala. Nagyeyelo daw ang mga pananim. Ito, tingnan nyo sa post ng Cold Breeze View na balot ng frost o andap ang mga pananim sa isang lugar sa Atok, Benguet. Sa post din ni Bobby D. Apit, pinakita niya yung mga tanim na gulay doon ay nagyeyelo na rin. Sa pagtaya ng Pag-asa, nasa 10.6 degrees Celsius ang naitalang temperatura ng Pag-asa kahapon dyan sa Atok, Benguet. Inaasang lalo pang lalamig ang panahon sa mga bulubundukin at matataas na lugar sa Northern Luzon sa January at February ng susunod na taon. Uy, Mas malamig pa. lamig. Natutuwa ako kasi ang Tagalog pala ng frost ay andap. Andap. Oo, Ano kaya sa ngayon ko lang snow? alam. Niebe. Pero Spanish yun. Ay, talaga nga pala, niebe. Pero at least yung andap meron Andap tayo. talaga. Oo, di ba? At hindi lang dito sa Pilipinas natin naalamin ang weather. Meron din tayong kukumustahin sa lagay ng weather dyan sa Japan. At nandoon si Neri Dando. Kumusta kayo dyan, Neri? Malamig na ba dyan sa Japan? Kuya at good morning mga kasambahay. Yes, napakalamig ngayon dito sa Japan at katunayan nga ito, nakapanlamig na kami ngayon. Pero ngayon ay 2 degrees pa lang dito at hinihintay nga namin na umulan ng snow. Kasi usually yung mga ganitong panahon, December, matatapos na yung 2025,
or yung taon ay talagang umuulan na ng snow. Pero ngayon, medyo delay yung snow. Although maaga siyang lumamig dito sa Japan. Siguro yung snow, papatak siya ay mga 31 or pagpasok ng January. At ang peak nga ng winter dito ay sa February. Kaya yun talaga yung inaasahan na makapalang snow. Pero bagamat walang snow ay napakalamig pa rin. As you can see, ayan, pagka kami ay nagsasalita, mayroong konting fog. Kaya, or meron siyang parang usok. At dito nga ay nandito tayo sa Nagoya. Ang Nagoya ay isa sa pang-apat na malalaking city ng Japan. At kung ang Tokyo ay ang economic hub ng Japan at ang Osaka naman ay ang trade and cultures hub ng Japan, ito namang Nagoya ay siyang industrial hub ng Japan. At ito nga ay kilala bilang heart of the automobile ng Japan. Dito kasi nanggaling yung mga kilalang automobile sa Japan. At syempre, hindi lang siya dito kilala sa Japan at maging sa ibang bansa na rin. At dito rin nagmula ang unifiers, kumbaga samurai unifiers ng Japan. Malaki yung kinalaman niya sa history ng Japan kasi yun yung mga parang mga leaders ng mga nakaraang mga periods dito sa Japan. At mayroon tayong mga iba't ibang pasyala na kilala dito sa Japan, no? Actually, marami. Hindi lang siya talaga puntahin ng mga turista kasi mas priority ng mga tourist, bandang Hokkaido, bandang Tokyo, o kaya naman ay Kyoto or Osaka. Pero napakaraming pwedeng puntahan dito sa Nagoya na yung iba, karamihan, free. Kagaya ngayon, nandito tayo sa Takait, Oasis 21. At isa nga ito sa mga night tourist attraction dito sa Japan. And as you can see yan, yung oasis na yan, yung oval shape na yan, maganda yan pagkagabi. At napakaraming taong pumupunta dyan kasi mayroon siyang iba't ibang ilaw. At makikita mo naman dito sa bandang kanan ko, yung Nagoya TV Tower. At pagkagabi, ang ganda ng setup niya sa banda ron. Para kang nasa Paris na rin kasi yung Eiffel Tower, no, kamukha niya, medyo hawig siya. Pero pagka gabi, mas maganda kasi may mga lightnings, tapos may smoke silang pinapalabas doon, naggagaling sa ground. Kaya talagang maganda siya. At pwede ka rin ditong makarating sa Nagoya Castle. Wala lang tayong masyadong picture ngayon, pero napakaganda rin ng Nagoya Castle. Isa siya sa mga puntahan dito sa Nagoya. At yung Sky Promenade nga sa Nagoya na napuntahan namin kagabi ay isa siyang kamukha ng parang yung sa Shibuya Sky Building. Meron din nun dito sa Nagoya. Kaya kung kayo makakarating dito, sana mapuntahan din ang ating mga kababayan na nagnanais na pumunta dito sa Japan na gustong makatipid. Kasi mas matipid talaga actually dito kumpara sa Tokyo at kumpara sa Osaka. Tapos maraming pwedeng puntahan na free. So yun Celine, yung ating update mula dito sa Japan. Ako, eto na, Neri, dahil sa kwento mo, yung mga kababayan natin nagpaplano na, nagtitingin na rin ng mga flight tickets papunta dyan sa Nagoya. Maraming salamat, Neri Dando, at keep warm dyan sa Nagoya, Japan. Para naman sa ating mga viewers, meron po kaming question for you. Ano ang paborito nyong kainin kapag malamig ang panahon? I-comment nyo lang po dito sa ating Facebook Live ang inyong sagot. Ilagay nyo rin kung nasaang bansa kayo ngayon at samahan nyo na ng selfie habang nanonood ng Good Morning Kuya dahil mamaya babasahin po natin yan para sa inyo kaya i-comment mo na. Yun o. O ikaw ba? Anong favorite mo kainin pagka malamig? Ako, not necessarily sabaw. Oh. Gusto ko lang ng mainit na kanin. Ay, oo. Parang, kasi usually pag kanya malamig, gusto sabaw. Pero ako pag mainit yung kanin, parang Masaya kahit ka na. ano na, okay Oo, na. oo. Masarap talaga yan. Tsaka yung kanin na malambot. Fluffy. Yun talaga yung best na Huwag kanin. naman yung malabsa. At syempre, kumustahin din natin ang iba pa nating kasama. Ano bang meron dyan? Iyan at Tini, ano pinagkakabalahan nyo dyan? Yun, oh. Then nag-uusap din kami ni Tini about doon sa pinag-uusapan ninyo. Pinag-uusapan namin kayo. Oh, Share nyo naman. Pinag-uusapan namin. Pinag-uusapan namin yung pinag-usapan nyo kanina. Oo. Napatanong tuloy si Ian sa akin, ano ba yung ano? Ano yung... Kinakain Oo, mo kapag kinakain ko. malamig yung panahon. Ay, Ikaw pasensya ba? na. Ano mo? Sinigang na hipon. Sinigang na hipon, sarap Ako na. yung hipon. Yung mga masabaw na mainit-init. Sa akin naman, may gusto akong parang balikan. Kasi nung nung mga childhood days ko, mahilig kami sa kapag mga ganitong holidays, December, pag tumatambay kami dun sa bahay ng tita ko. Tapos, ang parang bonding namin magpipinsan is hot chocolate. Ay, wow.
Oo, kaya pag nag-hot chocolate ako ng mga ganitong panahon, December, January, basta malamig, naalala ko yung mga panahon na kumpleto kami magpipinsan, tas ang babata pa namin. Kaya yun, para sa akin, hot chocolate yung gusto ko pag mga malamig yung panahon. Talaga, no? Hindi, yung mga Hot lang yun. chocolate? Naging bonding lang ng family namin. Sa amin kasi mga timpla-timpla lang ng kape, ganyan. Pero masaya naman, di ba? Kanya-kanya lang din talaga ng nakasanayan. Pero kami yan, kung hindi sinigang si mama, magluluto siya ng sopas. O kaya Sopas, gusto lugaw, ko rin yan. lugaw na may Adidas. May Diba? paa ng manok. Favorite ko yan, yung may Oo. paa ng manok. Ang sarap ko yan. Pag mga ganyang panahon malamig, di ba? True. Pero Ian, ngayong malamig ang panahon, dapat magpainit tayo Iyan ng ang gusto ko, kaunti. napapawis ba Kaya na? naman, at this point, may mga bisita tayo dahil isang inspirational musical treat po ang dala ng ating mga guests this morning. First time po na makasama natin ang isa sa kanila dito sa ating set. Kaya wag na nating patagalin pa. Let's give a warm welcome to Kurt Briggs Albino and Beza Trestiza. Alright! Thank you so much for that wonderful performance. Ang gagaling, no, ng ating mga guests. Please greet our viewers, Kurt and Besa. Ba't ang lakas po? Please greet our viewers. Batiin yung mga kasangbahay nating nanonood sa inyo ngayon. Po, magandang umaga po sa inyong lahat. Hello po, thank you so much for watching. And kamusta po kayo? And I hope you all are doing well po ngayong umaga. And ingatan nawa po kayong palagi lahat. Ayan, hello po. Good morning po sa ating lahat mga kasangbahay. Ako po si Kurt and maraming salamat po sa Diyos sa pagkakataon na makaawit po kami ngayon dito sa Good Morning Kuya. Ayan, salamat. Uy, nakakatuwa naman na makita kayo dito. Kasi si Kurt, kung di ako nagkakamali, nakapunta na siya dito. Si Beza, first time niya. Yes po. Oo, pero nakakatuwa kasi nakarinig na naman tayo ng bagong rendition ng awit na Another. isinulat mismo ng ating Kuya Daniel. Pero pwede nyo bang i-share sa amin yung experience nyo bago kayo nag-interpret or mag-interpret ng song? Specifically itong Ikaw ang Pag-asa. Ano ba yung naging experience nyo bago nyo ma-interpret to as a duet? Well, hindi ko po talaga in-expect na makukuha po namin to bilang mga interpreters po. And I feel really honored, we feel really honored po talaga dahil nabigyan po kami ng chance and opportunity na makapag-interpret po nitong kantang to. And this song means a lot to a lot of us po talaga. Kaya I thank God for the opportunity. Kaya maraming salamat po. Ayan, How about si Kurt? Ayun po, sobrang challenging po nung naging experience po namin dito sa Tanghalan ng Kapatiran, The Search for the Voice Behind the Song. Kami po ay, actually po, magkakalaban po kami. And may, per round po, iba-iba po yung content nung ano po namin. First round is individual, own interpretation. Second round is duet. And third round is the original. So, FYI, hindi po talaga kami nakapag-practice ng grand finals. Nung time na yon ng mismong nung mismong event na po, ng mismong competition na po, yun lang po yung time na nakapag-rehearse po kami. Kaming dalawa. For Yun duet. Po, ikaw, Kurt, dito. Kaya po- Kuya Kurt, dito ka lang ha. Ganun lang po Ayun kami. po. Ayun. So yun po, napakalaking parang laking bagay at tinatanaw po namin ng malaking utang na loob sa Diyos na kami po yung nabigyan ng pagkakataon na makapag-interpret po ng isa po sa mga awitin ni Kuya Daniel. Ayun po, kaya salamat po sa Diyos talaga. Paano naman kayo naghahanda pag ipe-perform nyo itong kanta? Anong line from this song ang pinaka tumatak para sa inyo? Feeling ko parehas tayo. Parehas Yung last line ng bridge. Mananatiling Yes. pag-ibig ay ikaw. Tama po. Yun. Yun po yung parang pinakang tumatak po sa amin talaga. Lagi po talagang manalangin before performing kasi kahit, let's say, kahit marami ng singers ang magaling na po talaga and really professional, without the help of God, pwede po silang
sumablay on spot eh. Kaya every time, every single performance, ilagak niya po ang tiwala sa Diyos. Ganun. Tama. Ay, ang ganda nun. Oo. Kahit gaano kakagaling, kailangan mo mag-practice, kailangan mo humingi ng awa sa Diyos. Kasi siya nagbigay ng talent eh. Oo. Diba? Pag bigla niya yan, medyo parang lumalaki na yung ulo mo, bawasan natin ng konti. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari. Kaya nakakatawa, ang ganda ng advice na yun. Pero please, this time, invite nyo naman yung viewers natin na mag-stream at i-add sa kanilang playlist ang kantang Ikaw ang Pag-asa. Kasi kami ni Ian nakalagay na sa namin, nasa playlist, siyempre, nasa automatic favorites na Ayun, yes po. Ang duet version po ng kantang Ikaw ang Pag-asa ay composition po ni Kuya Daniel Razon at ito po ay available sa Spotify, YouTube Music at iba pang digital streaming platforms. Ganun po. Ayan po, ini-invite po namin kayo na i-stream at i-add sa inyong playlist ang awit po na ito. And for more praises songs from Kuya Daniel, please follow KDR Music House on Spotify at sa iba pa po nilang social media pages para sa updates. Ayan. Yun, stream nyo na po itong duet version ng awiting Ikaw ang Pag-asa. Nakakatuwa. Talagang, tsaka alam natin, pag si Kuya talaga gumagawa ng mga awit, di ba? Lagi yang maganda. Tapos laging papuri sa Diyos talaga eh. Yun yung isa talaga sa alam natin na ginagawa lagi ng Kuya Daniel. Kaya nakakatuwa. Alam ko, proud din sila na as MCGI singers, na sila yung nag-interpret nitong version din ng awiti ng ating Kuya Daniel. Baka meron naman kayong gustong pasalamatan. Batiin yung mga fans nyo na nanonood. Go ahead. Ayun, thank you so much for watching. Sa mga nanonood po ngayon, mga kasama po namin, Yan, sina Ate Adeline po, Kuya Vince, Kuya Josh, and Kuya John Casey, sa mga staff po. Apo. May kasama pa po kami, si Lexter, si Jan, si Kenneth, ayan po. At Sa mga staff din po, sa aking daddy na nanonood po ngayon, thank you so much for your support. Ayun po, maraming salamat po sa inyong pagsuporta and thank you so much for watching. ayan, shoutout din po sa mga family ko po dyan sa bahay. Ayan, hello po. Ayan po, salamat po sa Diyos. Oo, pero Beza tsaka Kurt, hindi kasi kami pumapayag dito na isa lang yung sinishare na ano dapat eh. susulitin natin. Oo, hindi pwedeng isa lang. Dadalawa yan. Oo. Kaya alam ko, may inihanda pa kayo no, na susunod na performance sa umagang ito. Kaya wag na nating patagalin pa. Here's Beza and Kurt with their rendition of Jesus Tunay na Yaman. Beza and Kurt, for spending your morning with us. We wish you all the success and syempre, we look forward to hearing more from you in the future. At dahil sa performances nila, no, nakakaramdam tayo ng init ngayong umaga kahit malamig yung panahon. Pero hindi lang tayo ang nakaka-feel ng warm, ha? Kasi balita ko dun sa friend natin na taga-Australia, ibang klase ng init talaga yung nararamdaman din nila doon. Kasi alam mo ba ngayon daw yung hottest weather sa kanila? Hottest weather. Imagine, may hottest weather din pala sila. Mamaya aalamin natin yan dahil makakausap po natin ang mga correspondent doon para malaman kung ano ba yung ginagawa nila kapag ganitong mainit yung panahon. Oo. Kaya abangatin yan mamaya ha, mga kasambahay. Baliktad dito, malamig. Sa kanila pala, hottest weather. Oo. Ang dami na natin ganap ngayong umaga, no? Kaya parang nakakaramdam ako ng gutom eh. Ikaw nakakaramdam ka ba ng gutom? Medyo. Oo, parang medyo kumakalam yung chat ko. Parang ang sarap na mag-breakfast, di ba? Ngayong umaga. Ay, sagot tayo ni Ira dyan pag Si Ira, oo nga breakfast. pala yung kusinera natin. Ira, ano bang pine-prepare mo? Nagluluto ka ba dyan? Hoy! Good morning, Imnida naman sa Iyan. inyo. Nagbabalik ang inyong Ira, your munting kasinera. Baka kasi akala ng mga kasangbahay natin, di na ako pumapasok. Andito lang po ako sa kusina, naghahanda po ng breakfast ng mga kasama natin. Napakadali, sobrang chill ko talaga today. Kasi baka magustuhan nyo yung ating breakfast for today. Ano ba yan? Ano ba yan? Breakfast natin. Egg sandwich lang. Ah. Tikli lang, pero rock. Wow! So, Yan, kumakain ka ba dito? Ay, naku, hindi pwede si Ian! bakit? Ano bang ingredients? Kasi itlog eh. Okay lang pag medyo konti na na tolerable naman yan. Pag Meron medyo naman kaunti siyang pang lang. anti-allergies dito eh. Oo. May isa na naman pong kasamang hindi makakatikim ng Okay lang, pagkain. tikim-tikim lang. Dalawa agad sa'yo. Oo. Ayan, madali lang to.
masusundan to ng mga kasangbahay natin. Ito lang, very minimal yung ingredients. Pero hindi mainit yung ipe-prepare ko kagaya nung sinasabi na usual breakfast kasi cold sandwich yung gagawin natin. So, hindi siya toasted. Pwede mo siyang kainin anytime. Kahit galing pa yan sa ref. Wow. Tapos samahan mo nung hot chocolate na sinasabi Yan. mo kanina. So, saan? Sinasabi niya lang kasi daw kapag kapag malamig daw ang panahon, yun daw yung choco? prepare sa kanila. Hot With chocolate. marshmallow Oo, sa fireplace. Kaya nga. Sabi ko kasi sa amin sinigang, sopas, or kaya lugaw na may paan ng manok eh. Sa kanila, hot Hindi, chocolate. kasi kami nung Hot magpipinsan kami chocolate. before, gano'n yung ginagawa With namin. cheese Routine pag roll. December, pag malamig yung panahon. Hot choco. Nag-hot choco. Hot chocolate, tapos charcuterie board. Social ah. Grabe ka. Oo, pero kayo, anong kinakain nyo pag malamig yung panahon? Ano, bahaw? Ganun. Oh, grabe naman. Malamig na kanin. Ikaw, sila. Ako naman, kahit ano, pero gusto ko mainit. Gusto ko yung ulam sinigang, na maraming gulay, Ay, oo nga, tapos sarap. malambot Sinigang, yung laman, laga, tapos may gabi. bulalo. Sarap, di ba? Si Ira, kasali si Ira. Ay, Ira. Ikaw ba, Ira? Feeling ko tuloy naka-video call ako sa inyo. Kamusta ba dyan? Parang OFW siya. Ako, ang paborito ko, hindi kasi ako mahilig mag-breakfast talaga. Pero kung meron siguro, lugaw. Yan. Lugaw. Parang warm sa O kaya sopas. Sopas. Tama. Yes. Hindi ako mahilig Sopas. sa sopas eh. Ay, hindi. Eh di amin na lang din. Pero talaga. eto naman, yung tanong natin sa mga viewers natin kanina. Kasi di ba may question po kami para sa Yun. inyo. Ano ba ang paborito nyong kainin kapag Yan. malamig ang panahon? Kaya i-comment nyo lang po dito sa ating Facebook Live ang inyong sagot at ilagay nyo rin po kung nasa ang bansa ba kayo ngayon at samahan nyo na rin ng selfie habang nanonood ng Good Morning Kuya dahil mamaya po ay babasahin namin ang inyong mga comments. Perfect, Imnida. Ira, mag-picture ka na kasi parang ka nasa abroad. Parang ang layo mo sa amin kahit nasa kusina ka lang. Magpasa ka ha. Magbasa ka, ha? Nakakatuwa. Ano yun? Sabi na yun ang signal ko dito. Oo, ngayon naman gusto kong malaman siguro. Kasi kanina sabi, hottest weather sa Australia. Australia. Ano naman kaya kinakain nila kapag mainit? Tapos, anong malamig na food yung kinakain nila kapag mainit? Oo. Sa live report. Bale, maglalagay. Ice Yung mga cream. Pinoy sa Australia. Buti Magtatayo na lang tayo doon. inimbitahan natin sila at mamaya makakausap natin sila. Ano naman yung Sige, kinakain, tatanungin ko ginagawa siya nila. kung may halo-halo dun pag may halo-halo dun Meron yan malamang kasi may mga Filipino restaurant. Eh, meron ba yata tayo isang host, oh? Feeling ko di na ako kasali eh. Na-OOP na ako eh. Kokotini kasi. Huwag kang mag-alala. Aabangan nga namin mamaya yung breakfast na gagawin Oo, madali lang to. Kayang-kaya ni Tini to. Papupuntahin ko si Tini dito siya pagtitimplahin ko ng ano. Ay, wala Yun na. lang. Baka hindi sumarap. Pag ikaw Bakit naman? Kaya yan. Sarap na yan. Para kay Prepare Ian. na kasi yung mga ate mo na ipasa na sa'yo ang corona. Hindi ako prepared. Oh, para pag wala si Ira, ikaw papalit. Oo. Lahat tayo, tulong-tulong sama-sama. Ganyan kayo eh. Pag wala si Ira, ako lang. Tapos pagka kayo na, kayong lahat. Ba't Tap, ganon? tap, tap. Mga bata, masama ya mag-away. Pero ito, reminder po sa mga kababayan natin, magpapatuloy po ang operations ng MCGI Charity Center sa Marikina City sa darating na January 9, 2026, araw ng Biyernes. Magtungo lamang po kayo sa address na number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Ang ating pong registration time ay nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. At bukas na rin po ang ating MCGI Charity Center sa Quezon City sa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Ang bukas naman po nito ay tuwing Wednesday o Miyerkules. Ang registration time po ay 5 a.m. to 9 a.m. At syempre, bukas din po ang MCGI Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Tapos ang registration time dyan, mga kasambahay,
Pag Monday hanggang Thursday, 10 a.m. to 12 p.m. Pero pag Friday, katulad din po ng nasa MCGI Marikina, MCGI Center Marikina tsaka sa Quezon City, 5 a.m. to 9 a.m. po. Kaya sana wag po kayong malito dun sa ating mga schedules. Baka may mga malito kasi dumadami yung mga charity tama. centers natin. Totoo yan. Diba? Ang saya Dumadami. nun. At para hindi po kayo malito, sure kayo sa schedule, pwede nyo pong i-check ang aming social media accounts. Kasi pinopost po dyan yung mga schedule natin sa MCGI Clinic. Tama. Pero paalala lang, wala tayong ngayon January 2. Oh. Tama, Friday, January 2. January 9 na po ang resume sa mga Friday na, tulad sa Marikina, Friday po kasi ang schedule natin. Para hindi naman masayang yung punta ng mga kasambahay natin na maagang pumipila. Oo. Tsaka libre yan lahat yung mga nasa charity centers natin. Wala po tayong babayaran, punta lang po tayo doon. Pamasahe lang ang gagastusin natin sa mga charity centers. Kaya abangan po natin yung mga iba pang mga announcement para updated tayo sa mga free services na pwedeng i-avail ng ating mga kasangbahay. Alright. Ngayon gutom na talaga ako. Oo, ako. Kaya abangan natin mamaya ang breakfast na gagawin ni Ira. Kaya dyan lang po kayo ha. Mabilis lang to. Magbabalik kami. Dali, dali. Yes! Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita. Lumang budget calendar hindi pwedeng gamitin sa mga bagong prosesong planong ipatupad sa pagpapasa ng panukalang pondo ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. House Committee on Appropriations Chairperson, Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, pinabulaanan ang aligasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na umano'y 2 million pesos bonus para sa mga kongresista. At agarang pagpapasa ng Anti-Political Dynasty, Independent Commission Against Infrastructure Corruption, nais ng maraming Pilipino ayon sa survey ng Pulse Asia. Ilang pagbabago sa pagpapasa ng mga susunod na panukalang pambansang pondo ang planong ipatupad ni Senator Sherwin Gatchalian. Ito ay upang maiwasan ang reenacted bill kasabay ng hangaring maging transparent ang mga proposed budget. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Mayroong panganib na ma-reenact ang budget kung parehong schedule pa rin ang susundin sa mga susunod na pagpapasa ng panukalang pambansang pondo. Ito ang binigyan diin ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian matapos amining naantala ang ratifikasyon ng bicameral report para sa 2026 General Appropriations Bill o GAB. Paliwanag ng senador, kadalasan ay nararatipika ang BICAM report sa loob ng ikalawang linggo ng Disyembre. Ngunit unang pagkakataon niya sa kasaysayan na December 29 nito na isagawa. Well, isa sa mga natutunan ko na hindi pwedeng gamitin yung lumang schedule sa bagong proseso. Kasi itong mga transparency initiatives, bagong proseso to. But using the old calendar, kaya umabot tayo na ganito. Plano ni Gatchalian na sa susunod na pagbusisi nila ng proposed national budget, agad nila itong sisimulan pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Kung kaya rin anya, isasagawa na ng Senado ang mga budget hearing kasabay ng House of Representatives. Kumpara ito sa nakagawian kung saan nauuna ang Kamara sa pagbusisi ng National Expenditure Program o NEP na siyang panukalang pondo ng Executive Branch. Iniisip ko kung kaya, once na nasubmit yung NEP, umpisa na kagad ng budget briefing. Ang nangyayari lang kasi pag submit ng NEP, wala pang detalye yung NEP. For example, wala pang utilization, wala pang yung detalye ng mga programa. So it takes another 1 to 1.5 months bago makuha namin detalye. So we need to talk to DBM na pag-submit na kompleto na pati utilization para diretso na yung hearing. Kasi yung pag-submit ng NEP, almost 2 months rin bago budget briefing kami dito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mabilis na naratipikahan ng House of Representatives kahapon, December 29, ang 2026 General Appropriations Bill. Ito ay kahit pa may ilang mambabatas ang nag-no vote o hindi sang-ayon sa nasabing bill dahil sa iba't ibang dahilan. Ang detalye sa report ni Jed Daresina.
Matapos ang agad na ratifikasyon ng 2026 General Appropriations Bill, mariing pinabulaanan ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing ang panibagong aligasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa pahayag ni Representative Leviste, may 2 million pesos na bonus umanong matatanggap ang mga kongresista. I vehemently deny that. I don't want to speak ill of anyone, especially my colleagues in the House, but that is there is no truth to that at all. Ayon kay Congresswoman Swansing, hindi kailanman nag-impluwensya o nagbigay ng suhol ang liderato ng Kamara. I have said that the House leadership does not influence or try to influence any particular congressman, any individual member of Congress to vote in a particular way or incentivize them in any way. And I know that is what my distinguished colleague was alluding to before, and I have vehemently denied that yesterday during the press conference. Wala pong katotohanan. Sinagot din ni Swansing ang iba pang aligasyon ni Congressman Leviste, gaya ng umano'y secret 18.58 billion pesos na maintenance and other operating expenses o MOOE budget ng Kamara at ang hiwalay na pondo para umano sa holiday activities sa mga distrito. Giit ng House Appropriations Chair na ang MOOE ng House ay para sa operasyon ng institusyon at hindi para sa pakinabang ng mga mambabatas. Wala pong ganon. The MOOE of the House is purely for the operations of the House. And that's all I can say about that. Bago ito ay una ng kinwestiyon ni Representative Leviste ang mahigit 151 million pesos na incentives umano noong voting para sa 2026 national budget. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas maraming Pilipino ang may pagnanais na ipagbawal na ang political dynasty o mga magkakapamilya humahawak ng kapangyarihan sa gobyerno, maging ang pagpasa ng panukalang batas na magbibigay ng ngipin o mas malawak na kapangyarihan sa komisyon na nag-iimbestiga laban sa korupsyon sa mga proyektong pang-imprastruktura ay sinasang-ayunan rin ng mayorya ng mga Pinoy. Batay sa bagong survey ng Pulse Asia, small majority o nasa 54% ng mga Pilipino ang nagsasabing dapat agad na maipasa ng Kongreso ang Anti-Political Dynasty Bill. 18% naman ng respondents ang hindi sang-ayon at 27% ang hindi pa makapagdesisyon. Mahigit kalahati naman sa mga respondents ang nagsasabing dapat na ring bigyan ng ngipin o dagdag na kapangyarihan ang komisyon na nag-iimbestiga sa katiwalian sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan. 52% ang nagsasabing dapat nang ipasa ang panukalang magtatag ng mas makapangyarihang Independent Commission Against Infrastructure Corruption. 15% ang hindi sang-ayon at 33% ang wala pang desisyon. Isinagawa ang survey ng Pulse Asia mula December 12 hanggang 15, 2025 sa 1,200 respondents. Hindi pa napag-uusapan ang retirement ni dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III ayon sa Philippine National Police. Ito'y kaugnay ng kanyang pagtanggap sa posisyon bilang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, hindi pa napag-uusapan ang retirement honors para kay Torre. Naunang sinabi ng National Police Commission na ipso facto o by the very fact na resigned na si Torre sa PNP dahil sa pagtanggap ng posisyon sa MMDA. Ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may hawak din siyang files na kapareho ng mga isiniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon sa alkalde, binigyan niya mismo ng kopya nito si DPWH Secretary Vince Dizon at ang iba pang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang detalye sa report ni Grace Doctolero.
Kaparehong files na maisiniwalat ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang hawak din umano ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nakuha niya ang maito noong nagsisilbi pa siyang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. At natanong niya tungkol dito si dating DPWH Yusek Catalina Cabral noong una itong humarap sa komisyon. Hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kung saan niya nakuha. Pero looking at the numbers na pinapakita niya, I have the same files. Siguro mga 2nd or 3rd week of September ko nakuha yon sa akin. At inilabas ko yan sa ICI during the interview with first time na interview ni Yusek Cabral. At nataranta siya noon. Nakita niya bakit meron ako noon. Nataranta siya. Kita ko kagad Nataranta siya Tapos nung pinapa-explain ko sa kanya yung mga numbers doon, nanginig siya bigla siyang inubo. Humingi ng tubig. Tapos habang umiinom ng tubig, nanginginig siya. Tapos hirap na hirap siyang explain. Nagpapalusot siya Pero alam ko familiar siya doon sa ako na yun sa file na yun. Sinabi rin ng alkalde na binigyan niya ng kopya nito si DPWH Secretary Vince Dizon. Ako nagbigay sa kanya kasi nung binigay siya hindi niya alam Pinakita ko muna sa kanya Pati mga iba't ibang mga commissioners binigyan ko rin sila ng mga files. Naniniwala si Mayor Magalong na malaki ang maaaring maitulong ng binansagang Cabral files sa investigasyon sa katiwalian sa DPWH. Oo, malaking bagay yung file na yun kasi doon mo makikita bakit nagkaroon ng malalaking pondo yung mga distrito ng engineering ng DPWH. Iba't ibang distrito niya. When in fact, yung kanilang absorptive capacity napakaliit lang naman. Bakit 2.5 at magiging 20.9 billion katulad sa Mindoro? Hindi lang yan, marami pa yan sa iba, sa Metro Manila, sa Regions 1, Regions 2, Regions, halos lahat ng nakinabang makikita mo talaga doon glaring yung mga pagtaas nun. At imposibleng hindi alam ng mga bambabatas yun. Napaka-imposible na hindi alam. Unang isiniwalat ni Congressman Leviste ang tungkol sa file na ibinigay anya sa kanya ni Yusek Cabral sa tulong ni Secretary Dizon. Ngunit sa isang panayam, itinanggi ng kalihim na authenticated niya ang naturang files dahil hindi pa niya anya ito nakikita. Sa kasalukuyan, nasa pag-iingat na ng ombudsman ang computer kung saan pinaniniwalaang nakasave ang controversial files ng yumaong si Yusek Cabral para sa digital forensic examination. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakumpleto na at maaari na muling madaanan ng mga bus ang bahagi ng EDSA na isinailalim sa rehabilitasyon. Ayon sa Department of Transportation, matapos ilunsad ang EDSA rehabilitation na sinimula ng hating gabi noong December 24. Sa southbound, nagawa na ang bahagi ng EDSA busway mula sa Orense hanggang Buendia. At sa northbound naman ay ang Buendia to Orense. Muli namang paalala ng DOTR at maging ng Metropolitan Manila Development Authority na eksklusibo lamang sa mga bus ang EDSA carousel at mahigpit pa rin ipinatutupad dito ang No Contact Apprehension Policy o NCAP. Samantala, naritong muli ang sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Dito po muli sa EDSA Bagong Barrio, sa kanang bahagi at sa kaliwang bahagi sa kanang bahagi na papunta ng Monumento at kaliwang bahagi na papunta ng Balintawak ay maluwag pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. Sa North Luzon Expressway o sa NLEX, as of 7:07 in the morning, wala pa rin po tayong namamata ang pagbigat ng daloy ng mga sasakyan at tuloy-tuloy pa rin po ang biyahe. At sa Cebu South Coastal Road, maluwag po ang lagay ng trapiko sa magkabilang lane papuntang Talisay City at Mandawi City. At yan ang ating traffic updates sa oras na ito. Nagsagawa ng military drill ang China sa silangang bahagi ng Taiwan Strait ayon sa Chinese military.
Tinawag ito ng China na Justice Mission 2025 na umunoy isang babala sa mga nagtatangka na ilayo ang Taiwan sa China bilang motherland nito. Kabilang sa isinagawang military drill ang Chinese Army, Navy, Air at Rocket Troops. Sa gitna ito ng panghihimasok ng Estados Unidos kung saan inaprubahan nito ang nasa 11 billion pesos na weapon package na ibebenta sa Taiwan. Itinanggi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang paratang ng Russia na inatake nila ang residence ni Russian President Vladimir Putin. Tinawag ni Zelensky na isang typical Russian lies ang naging pahayag ng Russia. Ayon sa Russia, gumamit ng nasa 91 na mga long-range unmanned aerial vehicles o UAVs ang Ukraine papunta sa Novgorod kung saan naroroon ang residence ni Putin. Lahat umano ng mga ito ay na-intercept at nawasak ng air defense system ng Russia. Sa gitna ito ng pagsusulong ng Estados Unidos ng peace talks sa dalawang bansa upang tuluyang wakasan ang giyera na nagsimula pa noong 2022. Inihayag ni Iranian President Masoud Pezeshkian na nasa isang full-scale war ang bansa laban sa United States, Israel at Europe. Tinawag niya ang diplomatikong kalagayan ng Iran bilang komplikado at mahirap. Ang detalye sa report ni Klein Sinka. Mas malala at mas masalimot ang kasalukuyang laban ng Iran kontra sa Amerika, Israel at Europa kung ikukumpara sa Iran-Iraq War noong 1980s. Ayon kay Iranian President Masoud Pezeshkian, ito ay dahil sa pinagsasabay ng tatlong bansa ang sanctions, military pressure at diplomatic isolation sa Iran. Ginawa ng Iranian leader ang pahayag matapos ang 12 araw na kontrahan noong Hunyo kung saan pinagkaisahan ng US at Israel ang pag-atake sa Iran. Ikinamatay ito ng humigit kumulang 1,100 Iranians at tumarget sa mga nuclear facility, air defense systems at IRGC sites ng bansa. Nasa 28 naman ang nasawi sa Israel sa ganting atake ng Iran. Samantala, makikipagpulong si Netanyahu kay US President Donald Trump sa Mar-a-Lago kung saan kabilang sa agenda ang Iran. Kasabay nito, kinakaharap naman ni Pezeshkian sa loob ng bansa ang lumalalang krisis sa ekonomiya, pagbagsak ng riyal at mga protesta. Naninindigan ng Iranian leader na nananatiling matatag at may kakayahan ng Iran na ipagtanggol ang sariling interes. Klein Sinka, UNTV News Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinatupad na ng United States simula noong December 26, 2025 ang isang bagong regulasyon na nag-uutos na kunan ng litrato ang lahat ng non-US travelers na papasok o lalabas ng bansa sa mga land border, kabilang ang mga Canadian. Narito ang report ni Erica Luzo. Lahat ng mga pumapasok sa mainland USA ay kailangang makuhaan muna ng litrato bago makapasok sa bansa. Ito ay nakapaloob sa bagong regulasyon na nag-uutos na makuhaan muna ng litrato ang mga non-US citizens na papasok o lalabas ng border ng bansa sa pamamagitan ng land travel. Sa ilalim ng bagong patakaran, tinanggal na ang mga dating exemption kabilang ang mga diplomat at karamihan ng mga Canadian visitors na dati kinakailangan lamang na magbigay ng biographic information kapag bumabalik sa Canada sa pamamagitan ng sasakyan. Ayon sa Department of Homeland Security at US Customs and Border Protection, bahagi ito ng mas malawak na biometric entry at exit program na layong palakasin ang national security at pabilisin ang identity verification sa Canada at Mexico borders. Pinahihintulutan ng regulasyon ang pagkolekta ng facial biometrics sa lahat ng airports, land ports, seaports at iba pang authorized points of departure. Hindi naman sakop ng bagong regulasyon ang mga US citizen na may opsyong sumali o mag-opt out at dumaan sa manual passport inspection. Erica Luzong, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Muling naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang pagdausdos ng mga bato sa Bulkang Mayon. Hudyat na patuloy na ang pag-aalboroto nito. Kaugnay nito, inatasan na ng LGU ng Albay ang mga residente na maghanda sa posibleng panganib. Narito ang report ni Jerry Galicia. Nakapagtala ng mga rockfall sa tuktok ng lava dome ng Bulkang Mayona. Ayon sa monitor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nakuna ng kamera ang pagdausdos ng mga bato sa Miisi Gali sa southern slopes. Aabot sa 19 na rockfall events ang naitala sa palibot ng bulkana. Namataan din ang mahinang banaag sa bunganga nito at tinatayang na maabot sa 200 tonelada ng asupre na binubuga sa hangin. Nananatili sa alert level 1 ang Bulkang Mayona at mahigpit pa rin pinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometrong permanent danger zone at extended danger zone. Bawal din ang paglipad ng eroplano malapit sa bulkana. Nagbigay na rin ng babala sa publiko sa posibleng biglaang pagputok, pagguho ng lupa, pagdaustos ng mga bato at lahar lalo na kapag may malakas na ulana. Samantala, pinaghahanda ng pamalang palalawigan ng Albay ang mga residente sa anumang posibleng mangyari. Tiniyak ng APSEMO na handa ang manpower, evacuation plans at logistics. Patuloy din ang mahigpit na paggawa ng APSEMO at PHIVOLCS at handa ang mga LGU sakaling lumala pa ang aktibidad ng bulkana. Jerry Galicia, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihikayat ng Baguio City LGU ang mga may-ari ng lupa at negosyo na maagang magbayad ng amilyar para makakuha ng 20% discount at maiwasan ang mahabang pila sa Enero. Narito ang report ni Grace Doctolero. Inihayag ng city government na mas pinadali na ang pagbayad ng real property tax sa pamamagitan ng online payment system. Maaari na ngayong magbayad online sa Baguio City Portal o sa pamamagitan ng Land Bank. Ayon sa pamahalang lungsod, ang opisyal na resibo ay ipapadala sa loob ng 5 araw matapos ang transaksyon. Ay, pinipilian ko yung real property tax. Kunti nga lang, pero kasi we are from Agoo, La Union, kaya namasyal na kami dito sa Baguio, kaya side trip ko na yung magbayad ng amilyar at saka at least advance payment po kasi ng tax, we can avail the 20% discount. At saka pag ganito siguro na advance, mas konti yung nagpipila compared sa pag January na. Ayon sa LGU, mas mabilis at mas maayos ang transaksyon kapag maagang magbayad ang mga taxpayer. Ay, malaki kasi tignan mo yung 20% na discount. Ang laki, lalo kaming senior. Para naman sa ilang senior citizens, malaking tulong ang diskwento para sa pang-araw-araw na gastusin. At least yung 4,000 na binabayaran ko yearly, at least natatanggalan ng 1,300. Yung 20% na discount. Yun lang. So malaking bagay sa inyo? Opo, kasi wala kaming trabaho. Pabili ko ng gusto kong kainin, ganun. Gamot? Oo, kasi wala naman tayong trabaho kasi senior na tayo. Samantala, pinapalalahanan ng City Treasurer's Office ang mga negosyante sa staggered schedule ng business permit renewal mula Enero hanggang Marso 2026, base sa unang letra ng pangalan ng negosyo. Simula January 2, 2026, online na ang tax assessment at billing. Ang face-to-face transaction ay para na lang sa mga may technical problem. Patuloy namang hinihikayat ng lungsod ang publiko na samantalahin ang 20% discount at ang mas pinadaling paraan ng pagbayad ng buwis. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang araw bago ang pagpapalit ng taon, nagsimula lang tumaas ang presyo ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan. Pinapayuhan naman ng Bulacan Public Health Office at Bureau of Fire Protection ng publiko na mag-ingat sa paggamit ng paputok kasunod ng naitalang 15 firecracker-related injuries sa lalawigan.
Narito ang report ni Nestor Torres. Mas tumindi pa ang pagdagsa ng bumibili ng paputok at pailaw sa Bukawi, Bulacan. Ayon sa mga dealer, lalo na sa huling 2 araw bago magbagong taon, inaasahan nilang darami pa ang mga mamimili mula sa iba't ibang probinsya. Kabilang dito si Mang T. Manalo mula sa San Pablo, Laguna at si Sara Sanchez mula sa Pasay na bumiyahe kasama ang pamilya para bumili ng murang paputok. Pero nabigo sila dahil tumaas ang presyo kumpara sa nakaraang araw. Medyo mataas. O siyempre, pipili ka na yung quality na mura pa. Na paputok. Ingat lang sa pagkikerry ng fireworks. Family kasi namin, we make sure na yung kids nanonood lang. So dapat yun yung ipairalin sa mga bawat pamilya na wag paglaruin yung bata at saka may safety precaution na dapat may mga pang-light sila na mas mahaba para hindi sila lalapit mismo sa fireworks. Ayon sa dealer na si Josie Navarro, isa sa dahilan ng patuloy na pagtaas ng presyo ay ang kakulangan ng stock mula sa manufacturer. Halos doble na ang presyo ng mga kilalang paputok gaya ng sawa, kwitis at luces kumpara sa nakaraang taon. Paliwanag ni Aling Josie, kahit mahal, tiniyak niyang may tuturo sa mga mamimili ang ligtas na paggamit nito, lalo na sa mga bata para iwas disgrasya. Ayon sa Bulacan Public Health Office, mula December 21 to 28, 2025, umabot na sa 15 ang kaso, 10 lalaki at 5 babae. 6 na kaso ay edad 10 to 19 years old, 3 sa 20 to 29 years old, 3 rin sa 30 to 39 years old, 1 sa 10 years old pababa, at 2 senior citizen. Ang mga naputukan ay mula sa Baliwag, Kalumpit, Giginto, Marilao, Norsagaray, Plaridel, San Jose del Monte, San Rafael, Santa Maria at Angat. Ilan sa kanila ay naputukan ng kwitis, whistle bomb, 5-star, fountain, pillbox, boga at Judas belt. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Book of Ecclesiastes chapter 5 verse 10 na nagsasabi, "Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity." Good morning mga kasambahay! Nagbabalik tayo. Ito na nga yung prepare ko sa inyo na breakfast natin for today. Kung naghahanap po kayo ng sobrang daling recipe, ito na po yung gagawin natin today. Ito po ang egg sandwich spread. Egg sandwich. So ito lang po yung kailangan natin for the spread sa ating egg sandwich. Siyempre, kailangan natin ng egg. Hard-boiled egg po. Kailangan ganito ka-firm yung ating yolk. Yan. So, sineparate ko lang yung yolk natin at saka yung egg whites. So, ayan. Para mas may texture yung ating egg sandwich. So, kailangan natin hard-boiled egg. Kailangan din natin ng mayonnaise. Ayan. Meron tayong 2 klase ng mayonnaise dito. Ayan. Pag-mixin na lang natin. And then, kailangan din natin ng white onion. Kung wala po kayong white onions, pwede kayong gumamit ng red, okay? Tapos, kailangan din natin ng salt and pepper. Usually, yung iba, meron pa silang milk na ginagamit dito para mas maging creamy yung spread. Pero, eto, dito, hindi na tayo gagamit nun. Tapos, yung iba, nagagamit din sila ng konting-konting MSG para lang may added flavor. Tapos yung iba dito, meron tayong binili, pero hindi naman siya kailangan talaga ng lettuce and tomato. So, kung gusto niya lang siguro, pero very, very minimal lang kasi talaga yung ingredients ng egg sandwich. As in, egg lang talaga and mayo, salt and pepper. So, eto mga kasangbahay, syempre, huwag natin kakalimutan. Kailangan may tinapay para sa ating egg sandwich. So, kung nakikita nyo, bakit puti-puti yung tinapay? Kasi, kinot ko yung rinds. Kasi, ang mismong mga sandwich sa mga, hello! May bisita ako!
Kasi madali lang yung gagawin. Madali lang, oo. Kaya nandito ako. Oo. So, yun, sinasabi ko nga sa mga kasangbahay natin, bakit kinat yung rinds? Kasi usually, sa mga commercial kitchen, ganyan, kapag nagpe-prepare ng sandwich, wala yung rinds. Kasi may iba na ayaw talaga yung rinds ng tinapay. Ako na lang, kainin ko. Oo, pero edible pa rin yan, mga kasangbahay. So, start na tayo. Kailangan natin ng masher. Kung wala kayong masher, kutsara na lang. Tapos, separate pala yan? Pwede namang hindi na. Inartihan ko lang today. So, i-mash natin ng, yung egg yolk. Gusto mong gawin? Yeah. Sige, go. Nabantayan lang kita. Ayan. Pakita mo sa camera. Tinitimplahan ba yung ganito? Or hinahayaan? Mamaya natin siya titimplahan. Tinitimplahan talaga. So, after nyan, lagay na natin yung mayonnaise. Alam niyo ba mga kasangbahay na ang mayonnaise ay gawa sa itlog at mantika. May konting vinegar or lemon juice, tapos salt and pepper. Tapos yung iba, may Dijon mustard. Oh! Wow! Nakabantay siya sa mayonnaise kung ilan yung ilalagay ko. Ano bang gusto mo, maraming mayonnaise o hindi? Wow, Actually, sakto lang. Yung mayo kasi na ito, mas masarap kung ang gagamitin natin is Japanese mayo. Kasi may ibang flavor talaga yung Japanese mayo eh. Pero itong gamit natin, pero pag wala, local lang. Oo, nakadepende pa rin sa preference ng ating mga kasangbahay. Sige, haluin ko muna ito tinsa para Para siyang mashed potato. Ganon. Pero parang kulang sa nagiging natin eh. Anong benefit kapag ganyan? Anong? Kasi yung iba ginagawa pag nag-egg sandwich na sama-sama na yung dilaw, puti, mayonnaise. Anong benefits kapag ganito yung Kasi iniwalay? ito, mas yung texture ng egg whites. Kumbaga, pagka kinain mo siya, meron ka pang may bite pa, ganun. Tapos, kapag yung halo-halo na kasi, parang di mo na ma-differentiate asan yung egg white, asan yung egg yolk. Tapos dito, mas ma-incorporate mo yung salt and pepper, tapos yung seasoning mo. Ayan. So, okay lang naman na medyo marami yung, hinampas na. Mas marami yung ating white onion. Siguro di ko muna ilalagay lahat para lang masarap. Nakakadagdag din kasi yan sa texture, no? Pag kinain yung may onions, nagiging parang may crunch. Kaya yung iba, naglalagay pa sila ng milk eh. Kasi, Talaga? para medyo... Anong klaseng gatas? As in full cream full milk? cream milk. Yan. Tapos konti lang, alalay lang tayo sa salt. Gusto namin maraming pepper. Naku, yung pepper natin kasi, cracked pepper lang. Hindi siya masarap sa ganito. So, medyo alangan. Ano ba ang dapat? Maganda sana white pepper or yung powdered na talaga na, ang tawag dito, ground black meron pepper. tayo dito? Wala, iubos na eh. Na? Sayang. Pero di ba, meron naman tayo ng ganitong klase ng... Parang kailangan Di pa natin masyadong maglagay marami. ng konting mayo. Pasensya na. Go lang, te. Kami ay lang Konti-konti dito, lang. support. Wah! Grabe si Joshua, nagre-react sa Yan, calories yan. Ganun ba Yan. yun? Magkaibang mayo yung ilagay ko. Yan. Dapat kasi ganito eh. Fluffy siya eh. Kasi magdadagdag pa tayo ng egg white. So, mas magiging dry yung... Tantiameter lang pala yung mayonnaise na yan. No? Oo. Kasi nakadepende talaga sa paano mo. Pero ilang itlog yan na pinrep mo? 10 kasi to kanina, pero mga lang to. Mga 6. Oo. 6 na itlog. Pero mas maraming yolk. Mas maraming yolk yung ilagay ko. Kasi para mas maging creamy siya. At Pero, okay din pala na kulang-kulang din yung gamit natin sa kusina, no? Tsaka yung mga kasi ibang ba maraming white ingredients. onion? Hindi ko alam eh. Hindi ako masyadong lalagay ng sibuyas. Talaga? Kasi. Sige, wag. Kasi yung mga kasambahay natin, malamang may mga instances na kulang din sila ng ingredients sa bahay. Kailangan nilang humanap ng ibang option. Alternative. Natuturuan din natin sila. Tsaka minsan kung ano yung pasok sa budget, di ba? Tama. Perfect. Yun, feeling ko kasi matabang pa to. Galing, walang tikim-tikim yan. Oo. May bumubulong lang sa kanya na tama na. Mamaya natin titikman. Kapag maalat, dagdagan natin itlog. Ganon. Tama. Kaya nga. Tsaka yung mayonnaise. Tsaka naman. Wag. Kaya talaga
talaga dapat sa dulo lang nagsi-season. Kaya nga. Kasi pagka umpisa nag-season ka na tapos hindi mo, nakalimutan mo, ang dami mo palang nilagay. True. Hindi mo matatansya yan. Let's go. Saka yung friendly natin, yung roasty tikman muna natin na si Ian, kinakabahan ako para sa kanya. Ha? Kay Ian. Oo nga eh. Tapos Allergic kasi yung broski namin sa itlog eh. Oh, taste test na. Tabang. Feeling ko matabang. Matamis. Kasi nga, Depende nga talaga sa ano. mayonnaise. Sa akin okay na. Talaga? Tikman mo, ikaw. Magkakaiba kasi kami, medyo maano yung panlasa ko mga kasambahay. Tamis. Kasi matamis yung white onion. Kaya. Tapos, medyo matamis din yung isa nating mayonnaise. Gusto mo ito parang asin? Hindi, dagdagan mo na lang itlog. Anong itlog? Egg white? Egg white? Ito, dahil pa natin itlog, sayang naman, oh. Mamaya na! Mamaya, sige, mamaya na lang. Ito, okay na to. Nakikita niyo yung authenticity Bakit para ng ako? dalawa. Hindi kasi, ganun talaga. For example, gagawa ka sa family mo, ganun, lagi ako napapagalitan doon ng mami ko. Lagi yung sinasabi, pag magluluto ka, wag yung sarili mo lang yung iisipin mo. Wag yung gusto mong panlasa lang ang susundin mo. Sundin mo kung ano yung mga gusto ng mga kasama mo. Kasi pwedeng pwedeng mag-out ka ng dish na gusto mo, magustuhan nila, pero meron din silang preference. Isipin mo rin yung majority ng kakain. Ganon. Pero parang pag-iba-iba. Pag iba-iba, Yeah, no? sundin mo na lang yun sa'yo. Pero kung meron naman silang, makukuha mo naman advice ng mga kasama mo, opinion, kung anong gusto nila, ask them. So ano, gusto Mali nila ba? kayo dun sa tanong eh, kasi alam niyo naman ako, oo lang ako ng oo eh. Hindi ko nga minsan alam yung masarap sa hindi masarap eh. Basta kinakain ko lang siya. Pero medyo matamis ngayon, ah. Hindi na kasi mare-reverse eh, kasi matalas talaga yung ingredient natin eh. Yung iba yan, nag-aasukal pa eh. Oo nga, nilalagyan nila. Oo, yung iba, nilalagyan pa asukal. Ako, ayoko na matamis yung egg sandwich. Ako gusto ko ma-pepper. Yun Ako gusto ko very pepper. creamy. Tapos may konting MSG. Ako gusto ko may chili flakes. Talaga? Talaga? Gusto mo? Minsan nga, ginagawa Separate ko tayo yung ng iba. mismong fresh na sili. Basta yung basic, tsaka yung foundation, wow. At least naturo na ni Ira. Tapos yung iba na gusto nyong lasa na kasama ng sandwich nyo. Kayo na bahala. Hindi, meron tayo dito. Oo nga, Kapag meron gusto nyo mag- Ayun, mag-separate ka. Ito, gusto mo ba? Hindi, mamaya na. Separate ako para sa'yo. Di ba, mamaya pa nagpapalaman na. Ganun. Okay. So, ito na. Since na-cut na natin yung rinds, mga kasangbahay, Okay. pwede tayong Para ba ang portioning niyan? Yan lang. Iba Yung sa iba nga, amin. nakikita Para ko. sa amin, mapahiran lang eh. Yung nakikita ko sa iba, isang scoop, yung ice cream scoop, Oh. walang lagyan ng hard-boiled egg, tapos lalagyan pa ulit. Grabe naman. Sobrang generous talaga. Ako pag ganyan na Madikitan lang eh, okay na eh. ayoko ng sobrang daming palaman. Ay, gusto mo? Ay, Puro ganon? tinapay? Hindi, ayoko ng sobrang dami. Ayoko ng pag kinagat ko, lalabas na sa gilid yung ayoko yun. Ito, ang gagawin natin yung pang-commercial. Sige. Yan. Yan yung tama. Ayun, no? Ang dami. Kay Joshua yan madami. Alam mo, yung egg sandwich sa ibang bansa, sobrang daming feeling talaga. As in, yung sinasabi mo na ayaw mo, ganun talaga siya. Talagang umaapaw. Maapaw. Wow. Pero ingat pa rin tayo kasi... Dagdagan mo na, ito pa oh. Wait lang, hindi kasha eh. Ayan na, akin na yan. Para naman unang kagat, hindi tinapay lahat. Sure yan, no? Sa itsura pa lang ang ang generous ni Ira. Hindi tinipid, pero... Hindi tinamad. Hindi tinamad. Ay, hindi ba? Oo. Hindi nga eh. Ang sarap. Parang naiisip ko tuloy, sorry ha, pero kasi naiisip ko, pagkano ko kaya siya pwedeng ibenta? Pang ano na to? Pwede siyang pang baon-baon kasi. Pang ano to, dito pang benta. Doon pala talaga ako. Ako na lang magbebenta niyan. Ayan na. Wow. Isa pa. Iwain mo. Saan ka man? Pang. Isa pa. Ayan yung akin. Ano? Ayan yung sa'yo. Sige. O, tapos lagyan mo ng chili lagyan ng flakes chili mo. flakes. Sige, ano muna. Gano'ng karami? Siyempre yung pangkain, hindi pa tinda. Tapos pwedeng lagyan ng tomato yan, no? Hindi. Iba yung lasa. Ayan! Oh. Chili flakes, babe. Ay! Ay, sayang, di kita. Paano maglagay?
Delicioso. Ayan. Para naman unang kagat mo, hindi chili flakes agad. Okay. Sarap. Tapos, hiwain na natin. Ay, hinihiwa pa. Wag na daw yung kay Joshua, kaya niya daw yan. Wag, parang di tumapon. Sige, hiwain mo, huwag ka makinig dyan. Pinapak. Ayan na! Yun o. Lumalabas yung... Hindi matalim. Ang tulis ng kutsilyo sa Sorry, likod. Ang tulis ng hawakan. Bread knife. Alright. Teka lang. Parang nakasinghot ako ng ng pepper. Sarap. Ayan, teka lang, linisin ko Guard. Ay, pilas. Naku po. Ayan na, ang tulis ng hawakan, no? Galing. Alright. Dali lang pala niya gawin, no? Dito na lang natin lagay, oh. Ito, Malinis ano? naman to, eh. Para hindi Yes, lang puro dyan kain, talaga. alam natin. Yan. Wow. Tapos, plating natin. Nakita ko tong plating sa ano eh. Turuan mo kami ng plating. Sa... Ito yung plating. Ay, ano yung kapares nito? Ayan. Ganito nito niya. Uy! Yan. Uy, pinatong. Wow. Pinatong ulit. Tapos dito na lang yung isa. Pinatong. Yan. O, diba? So yung tatlong patong na to, isa na lang yan. Kay Joshua. Hindi, akin yung merong... Tapos, dapat nga sana meron pang isang garnish eh dito. May garnish dito. Teka lang ha. Malinis kamay ko. Huwag kayong ano. Pinatong. Pinagalit. Ayan na po ang ating egg sando. Ay, gano'n na pala. Yun na pala Okay yun. na. Tadaan! Buhatin ba natin? Tadaan! Tikman na daw eh. Sorry po ah. Ayan, tingnan mo sinasabi ko sa inyo, hindi maganda tignan pagka, tag-even numbers. Even numbers. Oh, yun yung example. Pero pag tatlo, ito lang, yung i-focus mo pagka plating, ang ganda. Pero dahil okay. 6 na siya, parang medyo a bit off. Paano yun? Tapos nahati mo sa gitna, laging even yun. Hindi. Ito ma'am, di ba pagka pinagpatong siya, pagka plinating, kunwari dito. Kunin ko lang po mga kasambahay. 2. Ay, wag na nga. Masikip eh. Okay na yan. Okay na yan. Tama na, Okay na. Okay na. Kainin na yan. Ito na mga kasangbahay. Ready na ang ating egg sandwich with chili flakes ni Joshua. Sarap! Pero since usapang pagkain lang din naman mga kasangbahay, no? Sana nasundan yung recipe natin. Mga kababayan, mga kasangbahay, anong paborito ninyong kainin kapag malamig ang panahon? Ay, oo nga. Ano ba yan? I-comment nyo lang po ang inyong sagot sa ating Facebook Live kasama po ng inyong selfie while watching at kung saan po kayong bansa naroon. Kaya comment mo na. Let's go! Para makita natin ano bang Comment. ulam. Ano ba? Dalhin na ba natin to sa kanila? Sige, mamaya na lang. Oo. Pagtingin Pero kamustahin natin sila kasi kami dito natatakam na eh. Kamusta kayo dyan? Wala na, ubusin namin to. Kami dito Pwede eh, napaparad naman. Oo. Siyempre kami din dala nyo kami dito. Huwag nyo kagatan lahat. May buo yung sa amin. Pero, pero syempre, Yari. diba, iba talaga. Nangyari sa'yo. Kapag Nasamida? Oo, iba talaga kapag gawa sa pag-ibig yung food. Kasi ramdam na ramdam mo syempre yung init ng pagmamahal mo sa amin, Ira. Pero mo araw-araw pinagluluto niya tayo. May kusinera na tayo dito Oo, talaga. iniisip pa niya kung ano iluluto niya sa atin every morning. Pero eto mga kasangbay, alam nyo ba, speaking of mainit, alam nyo ba na matindi ang init sa Australia ngayon? Oo, napag-usapan nga namin yan nila Tini ng Australia. Parang nasa top 15 yata sila di ba? Na mainit. Kaya pakinggan natin ang buong detalye sa live report ni Marvy Delfin sa Australia. Good morning, Marvy! Good morning, Kuya. Good morning, Ian. At sa lahat ng mga kasangbahay na nanonood ngayon. At sana maganda ang inyong umaga. Samahan niyo naman ako dito sa napakagandang location dito sa Western Australia, dito sa Macallum Park. So kung dyan sa Pilipinas, malamig, medyo chill yung weather. Dito naman sa Australia, dito sa Perth, Western Australia specifically, kahit same tayo ng time zone, yung sobrang init dito. So, kahit ngayon, 16 degrees Celsius, yung temperature natin ngayon, dahil maaga pa, mamaya,
mainit-init na pag mga medyo 9 o'clock na. Pero ang nakakamangha dito no mga kasangbahay, rain or shine, patuloy pa rin sa pagiging active yung ating mga tao dito. So actually, sunrise kanina mga 5:11 a.m., madami nang nagwo-walk, nagjo-jog, nagsistroll with their pets. And dito sa McCallum Park, usually busy siya, pero dahil sa holidays, madami ang sinulit ang mag-sleep in o mag-long drive din sa mga remote destinations dito sa Western Australia. At yung iba naman, syempre nag-overseas trip. Malay niyo mga kasangbahay, makapag-overseas trip din kayo dito sa Perth, Western Australia. So, ang makikita natin ngayon sa background ko ay ang Boorloo Bridge. Ito yung recent na must-see attraction dito sa Perth. So, nag-start siya ng construction noong March 2023 at natapos siya ng construction ng December 2024. So, 1 year na siya ang open sa public. So, baka curious kayo, ano bang ibig sabihin ng Boorloo, no? So, yung B-O-O-R-L-O-O, Boorloo Bridge. So, ang ibig sabihin nito sa Indigenous Australian language or Aboriginal language ay Perth City. So, itong tulay na to, ito yung nagsisymbolize ng bridge between cultures. At part na din ito ng reconciliation roadmap ng Australia para ma-acknowledge din yung mga traditional owners ng Australian land. So, itong Boorloo Bridge, isa tong 1 kilometer long cable pedestrian bridge. At separate siya dun sa bridge na makikita nyo may mga sasakyan, mga public transportation. So, separate na siya para safe, comfortable, at scenic naman yung madadaanan ng ating mga public users. So, hindi pa siya obvious dito sa ating view. Pero yung shape niya actually is para siyang rainbow serpent. So, isa siyang prominent figure ng Aboriginal culture. At kung magwo-walk through kayo dun sa pedestrian bridge, meron actually dyan na 7 art pieces. So may mga murals, may mga sculptures, at lahat ito ay connected pa rin sa Aboriginal culture. Ang maganda lang dito sa bridge na to, ang na-appreciate ko, hindi lang siya friendly for all ages. So kahit bata, matanda, pwedeng gumamit. Pero friendly din siya for all abilities. So meron siyang wheelchair access, at mga soft inclines para friendly din siya sa mga wheelchair users saka sa mga gagamit ng wheel devices katulad ng bikes, ng mga scooters. At meron ding actually may mga nagsiskateboard at roller skates dito. At hindi lang during the daytime maganda tingnan yung Boorloo Bridge, pero lalo na kapag sunset na, makikita yung 17,000 na LED feature lights all over the bridge. And actually, itong bridge na to, half lang ito ng Boorloo Bridge dahil yung nasa gitna ang tinatawag na Harrison Island or yung Matagarap sa Aboriginal language. Meron pa siyang other half. So, nag-extend siya across dun sa papunta na ng city. So, itong location na to actually is the perfect crossover ng city and nature. So, dito sa McCallum Park, meron tayong grassed areas. Napapalibutan tayo ng maraming punong kahoy. At meron din tayong Swan River. So, yan yung main waterway ng Perth. At trivia lang mga kasangbahay, no? So, kung sanay po kayo makita ng white swans, dito naman po sa Perth, ang swans po namin ay black. So, konting trivia lang no po. Tapos, ang ating state flag dito sa Western Australia, meron siyang black swan para i-honor or i-symbolize yung ating black swans dito sa Swan River. At within a few minutes, actually ma-reach na natin yung Central Business District o yung Perth City talaga. Ayan, so mga kasangbahay, kung curious pa kayo kung ano pa yung mga activities na pwedeng magawa dito sa McCallum Park, ititake ko kayo sa isang 360 view. So hindi tayo masyadong makakalayo, pero at least magkakaroon po kayo ng preview kung ano po ba yung pwedeng gawin dito. So, hindi lang walking, jogging, or bikes. Marami ding roller skating. Meron ding mga skate park sa tabi lang at merong basketball court.
Tapos, may mga nag-fishing din actually dito. So, madami kang pwedeng gawin dito as a family. Tapos, meron din dito, ikot lang tayo. At medyo nilalangaw po tayo. Dahil pag mainit po, madami po yung mga langaw. So, yan po yung isa sa mga binabattle po natin ng mga news correspondents dito, no? Shout out po sa mga Australian news correspondents. Ayan, po makikita po natin, meron po tayong skate park, merong basketball court, tapos mga kasangbahay, yung wag na po kayong mag-worry kung wala po kayong mga gym equipment. Dahil dito actually, dun pa sa mga playground area, meron tayong mga outdoor gym equipment. So wag na po kayong mag-alala, basta ang kailangan nyo lang po pumunta dito at pwede na po kayo mag-start ng inyong workouts. O, di ba mga kasangbahay? Ayan, tapos dito naman, hindi mawawala sa mga Australian parks yung ating mga barbecue. So, iba yung style ng mga barbecue dito eh. So, mahilig sila sa mga sausage rolls, mga chicken drumsticks. Meron din ata siguro mga kangaroo steak. Pero hindi pa natin yun natatry. Pero siguro sa mga susunod na pagkakataon, no? Baka makapag tayo sa cook eat right na. Ayun. So, ayun po mga kasangbahay, ang ating little 360 sa Macalum Park. Sayang hindi tayo makaka-cross sa pedestrian bridge. Pero at least naka-preview po kayo. At yan po. Sana nag-enjoy po kayo sa ating little tour ng Macalum Park. At ayan, tatawagin po natin ang ating mga crew. Babati lang po kami ng Good Morning, Kuya! Yan, thank you Marvy Delfin na nasa Perth, Australia. Nag-enjoy kami dito sa little tour mo. Actually, hindi na kami nag-enjoy. Nainggit pa kami. Sana all. Yun yung mga sinasana all natin dito sa Pilipinas. Pero wag kang mag-alala, Marvy. Love ng Panginoon. Malay mo, makarating kami dyan. You'll never know if you'll never try. Stay hydrated kasi sabi, di ba, mainit dyan. Inom-inom tayo ng Pero ayun, maraming salamat again kay Marvy Delfin sa Perth, Australia. Pero ito, may isang lugar pa tayong kukumustahin sa Australia. Makibalita tayo doon mula kay Maeve Yandog. Good morning, Maeve! Good morning, Ian, at good morning, Kuya, at sa ating mga kasangbahay. Ngayon ay 9:53 a.m. dito sa Brisbane at kami ay 2 hours ahead sa Pilipinas. Kapag December shutdown period dito sa Australia, marami rin sa ating mga kababayan ang umuuwi po ng Pilipinas. Pero para naman sa mga nananatili dito sa Brisbane, ramdam na ramdam ang summer vibe kahit may trabaho man o naka-holiday mode. Nandito ako ngayon sa Southbank Parklands, isa sa pinakadinadayo ng ating locals at tourists na may 17 hectares ng natural, cultural and lifestyle parkland. So ano po ba ang may kita dito mga kasangbahay? Isa sa mga sikat dito ay ang tinatawag na Streets Beach. Isa itong man-made lagoon at inner city beach, perfect pang cool down ngayong summer. Meron ding mga markets and shops around and parklands at riverside walks kung saan nandito ako ngayon nakaset up kasama ng ating crew. At dito sa Brisbane mga kasangbahay, very common po ang pagiging early risers ng mga Aussies. Kahit holiday may kita mo silang nagja-jogging ng maaga, naglalakad kasama ang kanilang mga pet o nagba-barbecue sa mga park. At hanggang ngayon may kita natin marami pa ding mga tao dito sa Riverside Walk. Meron ding museum and art galleries dito at marami pang kainan at iba't ibang food selections. Ano po ba yung mga food selection dito sa Brisbane? So mostly merong Asian and European cuisine, merong fresh local seafood dahil malapit tayo sa coast, meron ding mga cafes at bukod dyan mga coffee van na talagang sikat na sikat din at iba pang international flavors. Hindi rin mawawala dito ang pagkakape kahit mainit ang panahon mga kasangbahay dahil sa coffee culture ng Brisbane. Maraming cafe dito, pati coffee vans na makikita around. At kanina noong naglilibot kami, merong isang coffee van na talagang pinilahan ng mga nagbabike in groups. So para itong all-in-one destination na may man-made beach, culture,
food, and nature in one place. Ang December sa Brisbane, mga kasangbahay, ay kilala sa pagiging maulan at humid. This week, inaasahang aabot sa 33 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura. Pero ngayon, dahil medyo maaga pa, around 25 degrees Celsius ang temperature ngayon. At kahit maulan din ang December dito sa Brisbane, hindi talaga mapipigilan ng mga Aussie at maging ang mga Pinoy na pumunta sa beach. Dito sa Queensland, Australia, talagang top choices ang Sunshine Coast at Gold Coast. Both iyon ay around 1.5 to 2 hours drive mula sa Brisbane. So perfect talaga itong state na ito para sa quick summer getaway, sa surfing, swimming o kahit simpleng family picnic. Ang Brisbane po kung nasaan ako ngayon ay ang capital ng Queensland at ang third largest city sa Australia. At tinatawag din itong River City dahil sa Brisbane River na dumadaloy mismo sa gitna ng Central Business District o CBD. So ito yung Brisbane River na may kita nyo sa aking background ngayon. At from time to time may mga ferry din na dumadaan. So yung mga ferry dito hindi lang siya pang tour, ginagamit din talaga siya ng mga locals as a mode of transportation between sa north and sa south side ng city. So bilang river city ang Brisbane, sikat din ito sa casual and fine dining by the river. Kung nasa South Bank ka tulad ko ngayon, cityscape ang view gaya na may kita dito sa aking background. Kung nasa city side ka naman, which is sa kabilang side ng Brisbane, may kita mo ang Wheel of Brisbane na sikat sa mga tourists at baging ang iconic bridges na tumatawid sa Brisbane River. At speaking of bridges, isa sa pinakakilalang landmark dito ang Story Bridge na itinayo noong 1940. Nagsisilbi itong major link between the north and south sides of Brisbane para sa mga biyahero, sa mga car, sa mga nagbabike din at maging sa mga pedestrian na mahilig talagang mag-jogging or mag-walking. Sikat din ito sa bridge climbing experience kasama na ng Sydney Harbour Bridge at ng Auckland Harbour Bridge sa New Zealand. At noong April 2025, this year, gumawa ito ng history bilang world's first wheelchair-accessible bridge climb. At kung curious po kayo mga kasambahay sa kinakain ng mga Pinoy dito during summer season, syempre ay meron ding halo-halo. Meron po kasi tayong mga Filipino-owned restaurants dito sa Brisbane na may halo-halo sa kanilang dessert menu. At bukod dyan mga kasambahay, karaniwan na rin ginagawa ng mga kababayan natin dito yung paggawa ng halo-halo tuwing may mga community or group bondings. Kasi nakakabili naman sila ng mga ingredients sa mga Asian or Filipino stores dito. At bukod dyan, syempre mahilig din ng mga Pinoy at Aussie sa mga ice cream, gelato, pati ice drinks like tea, coffee at matcha. Kaya ang summer dito sa Brisbane mga kasambahay ay mix of sunshine, rain, and endless outdoor activities. At kahit saan ka man galing, whether Pinoy ka o Aussie, siguradong may lugar dito para mag-relax, mag-enjoy at maramdaman ang vibrant lifestyle ng River City. Kaya kung gusto nyo magbakasyon dito sa Australia, mga kasambahay, must see itong Brisbane sa Queensland, Australia. At kasama ko po ang aking crew dito at babati po kami sa inyo lahat ng Good Morning Kuya! Balik sa inyo, Ian! Maraming salamat, Sis May, Viandog Live mula sa Brisbane, Australia. At sana mabisita din namin kayo dyan, loobin ng Panginoon. At eto, susunod naman po ang ating balitaan, kaya wag kayong papalit ng channel dahil kakain muna kami. Ay, hindi, magbabalik kami mamaya. Wait lang! Nagbabalik ang GMK News. Natupok ng apoy ang 9 na stall ng paputok sa Sitio Estaca, Minulos, Barili, Cebu, Kamakalawa. Itinaas sa first alarm ang sunog na inabot ng halos 20 minuto bago naapula. Ayon sa impormasyon ng Bureau of Fire Protection Barili, may 2 lalaki na bumili ng 20 pirasong triangle na paputok. Agad itong sinindihan at itinapon malapit sa mga tindahan. Na sinundan ng sunod-sunod na putok mula sa iba pang nakadisplay hanggang tuluyang masunog ang mga stall. Umabot sa 27,000 piso ang halaga ng pinsala. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang kabuuang insidente.
Iniulat ng Department of Health sa Caraga o DOH-13 ang unang firecracker-related injury sa rehiyon bago pa man sumapit ang pagpapalit ng taon. Ayon sa DOH-13, ang biktima ay isang 9 na taong gulang na lalaki mula sa Surigao City, Surigao del Norte. Nagtamo ng pinsala sa kanang mata matapos maglaro ng boga linggo ng hapon. Agad na dinala sa paggamutan ng bata at ngayon ay nasa maayos na kalagayan na. Nasabat ng Philippine National Police Highway Patrol Group sa San Simon, Pampanga ang isang truck na may lulang mga puslit na sigarilyo noong isang linggo. Dahil dito nadiskubre ang bodega na imbaka ng mga sigarilyo at nasabat ang nasa 120 million pesos na halaga ng produkto. Narito ang report ni Ryan Nakandale. A lawful inspection resulted in the discovery of suspected contraband cigarettes, and subsequent follow-up operations uncovered more than 1,400 master cases of illicit cigarette valued approximately of 120 million pesos. That's a BOC computation. Dahil sa simpleng traffic violation, hinarang ng Highway Patrol Group anti-carnapping operation noong December 25 sa San Simon, Pampanga ang isang cargo truck. Walang maipakitang papeles ang driver ng truck kaya siniyasat ng PNP-HPG ang dala nitong kargamento. Tinakpan ng paleta ang mga kahon ng sigarilyo sa loob ng truck kaya lalong naghinala ang PNP. They were flagged down, demanded for pertinent papers. Wala nang pertinent papers. Walang CR. Impoundable offense yung violation actually. And then they asked the driver saan galing saan siya galing actually. Sabi niya galing dito sa warehouse na ito. And can we see the laman? It was concealed. Kinoncealed yan ng paleta. So there's malice there already para hindi makita yung mga boxes doon. Pero mabilis naman yung mga mata ng mga highway patrol. They saw it right there and then. So. Kaya agad tinunton ng mga otoridad ang warehouse kung saan galing ang karga ng truck at tumambad ang kahon-kahong sigarilyo na nagkakahalaga ng 120 million pesos. Sabi ng HPG, ito na ang pangatlong insidente na nakasabat sila ng mga smuggle na sigarilyo. Kung maalala ko ninyo, I think the HPG were able to confiscate more than 300 million worth na smuggled cigarettes already. This is the third time na engagement namin sa kanila. So, I think there will be more kung tama yung tumbok ng mga operations natin. Posibleng magkakakilala rin o may ugnayan ang mga nahuli sa mga naunang nasabat ng HPG na nag-ooperate mula sa Pampanga hanggang sa Batangas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpaalala ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS sa publiko na ingatan ang mga alagang hayop ngayong papalapit ang pagpapalit ng taon kung saan mataas ang insidente ng pagkawala ng mga ito. Kaugnay nito, nagbabala rin ang PAWS na may kaakibat na parusa sa sino mang magpapaputok o gumawa ng anumang cruel act laban sa mga stray dogs at iba pang hayop. Narito ang report ni Mia Alonzo. Nagbabala ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS laban sa sino mang gumagawa ng anumang uri ng kalupitan laban sa mga stray dogs na nasa lansangan. Isa sa naoobserbahan ng grupo ang umano'y paghahagis ng mga paputok sa mga ito na direkta ang akto ng kalupitan sa hayop. Kasi may mga reports na naghahagis ng paputok sa mga strays. Ito ay bawal sa Animal Welfare Act. Pwede kayong maparusahan ng up to 2 years imprisonment and fine kapag kayo ay napatunayang naging cruel sa isang hayop or yun na nga, naghagis ng paputok. Huwag natin gawin ito. Hindi ito tama. Sa halip na maging malupit, may pakiusap si Attorney Ana Cabrera, Executive Director ng PAWS sa publiko na magbukas ng mga garahe o anumang ligtas na magsisilbing pansamantalang kanlungan ng mga stray dogs sa kasagsagan ng putukan. Samantala, patuloy ring pinapaalalahanan ng PAWS ang pet owners na isarang mabuti ang mga pinto kung saan naroroon ang mga alagang hayop.
Sa ulat ng grupo, pinakamaraming insidente ng nawawalang alaga ay tuwing pagpapalit ng taon, bunsod ng distress na nararanasan ng mga alagang hayop dahil sa malalakas na putok ng mga firecrackers at fireworks. Lagi kami may natatanggap na may tumakbong aso palabas ng gate, nakawala yung pusa, nataranta, so nawala na. Yung nabalitaan na Valenzuela na dog na naputol yung dila niya na hindi natin alam kung cruelty case or napaaway nga sa aso, isa lang ang sigurado kami, kinausap namin yung owner kaya tumakbo yung aso na yun palabas. Usually sa bahay yung aso is natakot sa paputok. Kaya siya lumabas. So yung mga lumalabas na biglaan, pwedeng masagasaan. Pwedeng napaaway or pwedeng napagmalupitan. Kaya naman patuloy na iginigiit ng Philippine Animal Welfare Society na tuluyan ng ipagbawal ang paggamit ng mga firecrackers. Paalala ng POS, hindi lamang tao at kalikasan ang naaapektuhan ng mga ito, kundi pati ang mga lagang hayop na nalalagay sa matinding panganib at takot. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, balikan na natin sina Joshua, Ira, Celine, Ian, and Tini. Hello, good morning mga kasambahay. Time check muna, no? Ngayon ay... oras na. 8:11 in the morning. Alagang-alaga mo yung phone mo, broski. Iba ka talaga mag-alaga. Siyempre, iba pag inalaga. Iba ka talaga. Ang dami mong alam. Uy, pero nabalitaan nyo ba kasi, meron kasi nawalan ng phone. Di ba ang hirap kaya pag nawawalan ka ng phone? Ako ilang beses na ako nawalan ng phone. Ang hirap. Sa panahon ngayon, ang hirap mawalan ng phone. Di ba tulad ng nabalitaan niya natin, nag-viral yung story ng isang 12-year-old na bata na nagsaulin ng cellphone at pera na napulot niya. Di ba? Nangyari yan sa barangay Kapaway sa San Jacinto, Pangasinan. Sabi dun sa post, ang batang si Nico Sibol na nakapulot ay dinala niya yung phone at pera sa San Jacinto Municipal Police Station kaya agad na nakuha ng may-ari na si Noel Tulyao. Tulyao, yung gamit niya. Diba? Grabe, nakaka-amaze na bata pa lang, no? Meron na siyang initiative na gano'n na maging honest, hindi niya dinala kung saan, hindi niya ginamit yung pera. Talaga, ang unang respond niya, isa ulit to sa may-ari. Kaya naman, hindi lang ang netizens ang hanga sa katapatang iyong ginawa. Maging ang Good Morning Kuya ay sumasaludo kay Nico Sibol dahil ang kanyang ipinimalas na pagmamalasakit ay talagang masasabi nating something good. Good job, Nico. Oy, ayun na ba yun? Tikman niya na. Nakain na kami kanina Nakapag-take ka na ba ng anti-histamine? Hindi, mamaya. Mamaya agad dyan. Ito na, dala ko na sa kanila, mga kasangbahay. Kala mo namang napakalayo nung kusina. At sige, shoutout na muna po sa lahat ng nakatune in ngayon sa ating YouTube and Facebook account. Kanina, tinanong natin sila kung ano ba yung paborito nilang breakfast kapag malamig ang panahon. Mamaya, alamin natin. Siyempre, eto na, ano ba? Ano ba? Mamaya. Naging sagot nila. Sige nga, mga sagot nila. Tingnan nga natin sinong unang sumagot. Ayun, si Ann Fajardo. Sabi niya, champurado na may ulam na tuyo or chocolate na galing sa kakao or tableo. Champurado! Legit. Tapos marami yung powdered na Milk. Tapos meron ding evap. Sobrang milky na Siya ba rin yan? Champurado. Ito naman ang sabi ni Matsu Lairo Motoya. Hello po. From Cebu City, para sa akin po, nilagang paa ng manok. Tapos lalagyan lang po ng luya, asin, lemongrass at tubig. Okay na po, masarap po talaga. Ayun. Nilang collagen. Nilagang paa ng manok na may luya at lemongrass. Eto, galing naman to kay Kevin Cabling. Masarap kumain ng champurado with tuyo. 2-0, champurado. Panahon. Walang sumagot ng champurado sa atin. Dalawa na champurado, Dalawa na. Naku, baka yan ay i-prepare sa atin ni Ira sa susunod. Baka naman. Teka, matagal lutuin yun. Oo nga, medyo kasi yung malagkit. Pero
Pero shoutout din po sa mga viewers din po natin na masugid na mag-comment sa ating Facebook Live. Sila Thelma Miranda, Mike Repolona, Esther Arvisu, Larry Campillo, Boboy Venzon, Cindy Pernia Francisco. Ayun, marami pong salamat. Upfront kayo Sa inyong sa amin. pagsubaybay at syempre sa pagsama sa amin tuwing umaga. Gandahan nyo na yung profile picture nyo kasi nasasama yung mga pictures nyo kapag may shoutout. At si Thelma, baby pa siya, oh. Tsaka siguraduhin nyo ng mukha nyo yan, ha? Sayang naman, mukha ng iba yung makita. Tama. Abangan natin yung mga ano pa nila, mga entries pa nila sa mga ano natin, tanong natin. At ngayon, reminder naman po ulit sa mga kababayan natin, magpapatuloy po ang operations ng MCGI Charity Center sa Marikina City sa darating po na January 9, 2026. Araw po yan ng Biyernes. Magtungo lamang sa address na number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Ang ating pong registration time ay nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. At syempre, bukas na rin po ang MCGI Charity Center sa Quezon City. Nandyan po yan sa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Tuwing Miyerkules o Wednesday po ang bukas po nito at ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. At bukas din po ang MCGI Diagnostic Center na nasa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ang registration time po dyan from Monday to Thursday, 10 a.m. to 12 p.m. Pero pag Friday, 5 a.m. to 9 a.m. din po. At syempre, no, yung mga kasangbahay naman natin na gusto nila na meron sila kagad na medical assistance, ganyan. Meron tayong mga digital hotlines. Pwede naman nilang tawagan yun. At Libre yun. At may nag-iikot na MDOC, Yes. Mobile Dental and Optical Clinic. Abang-abang lang. Saan sila? Oh, tsaka libre po yan, ha? Baka magtatanong pa rin sila kung may babayaran. Wala po tayong babayaran. Libre po yung mga services na pwede nyo pong ma-avail sa ating mga mobile dental and optical clinics and sa mga charity centers po na mapupuntahan ninyo. Wala po tayong babayaran dyan. Libre po yan. Pati almusal, no? Pati pagkain. Libre. Lunch. Alam mo, yung iba nga mga, di ba, sinasabi mo, pamasahe lang babayaran. Pero iba nakakasabay sa mga ano natin, local ng MCGI. Kunyari, may mga sasakyan doon na nagpupunta sa clinic ng regularly. Pwede naman silang sumabay dun sa mga services na yun. Kasi yung iba sa mga nakakausap natin sa clinic, di ba, sinasabi nila, sumabay po kami din sa service. Di na rin sila nag-comment. Kasi iba, kahit sa malalayo Kaya kahit po kayo, di ba, may clinic tayo sa Marikina, meron tayong clinic sa Quezon City, kahit naman po kayo hindi taga Quezon City, hindi kayo taga Marikina, ay open po sa inyo ang ating mga charity clinics. Kahit yung nasa ating Pampanga clinic, hindi naman puro sa mga Kapampangan lang po yan. Kung kayo po accessible sa inyo yung ano natin, clinic diagnostic center natin dyan, pwede po kayong pumunta. At saka sana mag-invite kayo mga kababayan. No? Halimbawa, naranasan nyo na po, na-experience nyo na magkaroon ng pustiso o nabunutan na kayo ng ngipin, mag-aya po kayo ng mga kaibigan, ng mga kapitbahay para mabigyan din sila ng pagkakataon na ma-check up. Kasi libre naman po ito at wag po kayong mahihiya na bumalik. Kahit every Friday, nandyan po kayo. Wala pong problema. Wag ito yung mga gatekeep. Oo, ginigate. Kasi maganda na nasi-share natin. Kasi syempre, laging pag kami ini-interview tayo, lagi ang sinasabi, mahal po kasi ng check-up sa labas. Tapos bibili ka pa ng gamot. Sa atin, libre ang gamot, vitamins, di ba? Tapos kahit ilan nga ang isama mo, mas masaya nga, mas marami kayo, buong pamilya nyo, na check-up na kayo. Di wala kayong babayaran na malaki sa labas. Tsaka kapag hindi kayo familiar dun sa lugar, kung may pinakamalapit na local chapter ng MCGI sa inyo, dun kayo pumunta. Kasi pwede kayong laanan ng service, kung loloobin ng Diyos, na marami kayo, sinama mo talaga yung buong pamilya mo, pati mga kapitbahay mo. Mas maganda may service. For example, hindi rin nila kaya ibiyahe na rin tatay nila. Meron isa kasi parang na-stroke. Sinundo sila ng mga kapatid dun sa bahay nila. So, contact lang talaga sila ng dun nga sa sinasabi mo na mga local chapters ng MCGI. Puntahan nyo lang po yun. Hingi po kayo ng tulong sa kanila. Sasaluda rin naman po kayo ng mga kasama natin. Yes! At ngayon naman, this time, greetings naman tayo. Binabati ko lang po ng good morning ang Miranda Direction family, Victorina family, and happy birthday pala kay Sis Marvy Delphin. Happy birthday! Happy birthday, Sis Marvy! And thank you, Dr. Cedrico Mendoza of JE Dental Clinic. They provide cosmetic, orthodontics, and general dentistry.
Jade Dental Clinic will help you achieve your healthiest and most beautiful smile. For inquiries, you may visit our Facebook and Instagram page, or you may visit the clinic at 161 Unit 1, 3rd floor, Bansalan Street, Veterans Village, Quezon City. Contact number is 0917-312-5742. At binabati ko rin ng ngayon mismong araw. Happy birthday kay Ali. Birthday ni Ali. Happy birthday! Ilan taon na si Ali? Huwag mong tanongin. Huwag daw Yun yung mga hindi na tinatanong eh. Oo, pag babae daw, huwag tatanong. Hindi na tinatanong yan. Naiintindihan na natin yan. Happy birthday, Ali! And good morning din sa aking mommy, sa aking daddy, at kay Yuna, at sa aking best friend na si Rika. Good morning sa'yo. At kay Kuya Chito, at kay Nino. Good morning po. Happy viewing. Good morning din sa Lindison Gas Corporation, yung partner natin sa lahat ng industrial and special gases na kailangan natin dito, no? Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. Kung kailangan nyo magtanong sa kanila, gusto nyo makuha yung contact number nila, kontakin nyo po sila sa 8824-0867 and 8824-9360. At good morning din sa mga local store staff ng lokal ng Project 6 kay Sis Dagna, Sis Angie, Sis Daisy, Dory, Neng, Sylvie, Anasita, and Sis Virgie. Good morning! Good morning! At syempre, binabati ko rin po ng good morning ang Martinez Dental Clinic. Sa mga nangangailangan po ng dental services, punta lang po kayo dyan sa Camia Street, Gaman Medical Building, Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. Meron din po sila dyan sa 3rd floor ng Arnish Builder, Governor Padilla Street, Barangay Poblacion, Plaridel, Bulacan. Hello po and thank you kay Dr. K. Chris Martinez Rodap for taking care of my pearly whites. Good morning po sa inyo. At syempre, good morning din sa aking Mamsi. Pero bukod sa kumain, alam nyo kung ano pa ang magandang gawin pag malamig. Ano Eh yan? di, makipag-banding at kwentuhan sa mga kasambahay every morning. Akala ko yakapin eh. Yakapin? Akala ko yakapin. Pwede din, pwede din. Patingin nga, patingin. Harap ng yakap sa'yo! Di sila abot eh. Di sila abot eh. Sige. Amoy suya! O sige, sabay-sabay tayo mag-banding at sabay-sabay tayong bumati ng good morning!